Kaya po ito ngayon, manalangin po sa Panginoon. Let's pray po. Lord, maraming salamat sa umaga. Dahil sa aming Panginoon, naway pagpalain niyo kami. At ako rin po, Panginoon, sa always mag-deliver ko po yung gusto ko pong paliwanag, Panginoon, sa iyo. Hindi po itong mga salita, Panginoon, kaya po sana mas kasin po ako. At matulungan ko rin po ang mga kapatiran. Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Yung pag-uusapan po natin ngayon is nasa Ephesians 6, 1-3. May idea na ba kayo? Amen. Bakit kaya? Isa rin po sila sa Ephesians 6, 12. Napapansin din po kasi ako, di lang po sa bahay, meron din po dito. So sana po is maunawaan pa natin. Ang ating po message is sa 6:2. Title po natin, Honor Thy Father and Mother, or Honor Thy Parents. Honor your parents. Sabi po sa Ephesians 6:1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Okay po, so obey your parents. Pero dito po muna tayo salitang honor. Kasi po honor thy parents, honor thy father and mother. Sino po dito ino-honor yung magulang nila? Wala, yung mga tatanda lang? Wala ang mga bata? Hindi nyo ba ino-honor yung magulang nyo? Ano ba yung honor? Kumbaga parang nire-respeto nyo sila, tinataas nyo sila yung isang way. Ganon. Sino dito ino-honor yung magulang nila? Ako, isa ako doon. Nung maliit ako, hindi. Pero ngayon, syempre, nakuha mo na, 20 anos na ako. Alangan naman, hindi mo pumagets yun. No, so, dito muna tayo sa instruction. Bakit ino-honor? Kasi po, dito ko sa A1 ko po, because they are the ones that really cares in you. Yung mga magulang po natin, sila po yung pinaka nag-aalala sa atin. Di ba nga po, tinatanong yan, kapag uwi na ng school, kumain ka na? Busog ka ba? Ganon? Nang ginawa nyo? Tinatanong kung nasan ka na. Siyempre, magulang mo yun, nag-aalala sila sa inyo. Sinong may magulang na ganon? Amen. So, bago ko pa pala sabihin, ito naman po, yung magulang po natin is Kristiyano or maayos na magulang. Kasi po may mga magulang na hindi. Basta anak lang. Kung sino pa yung pinaka walang pera, sila pa yung may ganang mag-anak ng marami. Kaya tumataas yung level ng kahirapan sa Pilipinas. Tsaka nag-aasawa rin ng maaga. Po yung pag-aasawa po yan is napakaano po talaga. Nalaman po namin kasi dito po sa church, yung pag-aasawa po is talagang sagrado. Hindi siya basta-basta ginagawa lang. Kaya pinapadalangin ko yung mapapangasawa rin kasi dapat maayos. Okay po? So yun po yung una natin. Yung magulang po natin yung pinaka nag-aalala sa atin. Pag may makita lang yun na hindi tama sa'yo, tatanungin ka niyan, okay ka pa ba? Ganun. Tinatanong ba kayo ng magulang yun na gano'n? Ako po nakakaranas kayo kasi namalit ako eh. Hindi eh. Pag palo agad eh. Sunod po natin, maliban sa Panginoon, sila rin yung kaibigan natin. Okay po? Yung magulang po natin, dapat sila yung number 1 na kaibigan natin dito sa mundo. Kasi kaibigan din po natin ng Panginoon, dapat yung magulang din natin. Diba? Bakit? Ano ba yung kaibigan? Diba sila yung nalalapitan natin sa oras ng problema, nahihingan ng pera, diba? So, huwag naman po tayo humingi na parang anak mo ko eh, bigyan mo ko, huwag naman po ganun. Siyempre, authority natin sila, legitimate authority natin. Ayusin natin yung pakikitungo natin sa kanila. Ay po. Ano po dito, sila yung number 1 na nagmamahal sa'yo. Diba yung ba sa introduction, nagmamahal sa'yo. Bukod sa magulang natin, sino pa yung magmamahal sa inyo ng lubos? Dito lang po sa mundo, sino pa? Meron lang po isa yan, o yung magiging partner in life mo. Lifetime partner po natin. Pero yung pinaka magmamahal sa'yo dito sa mundo na tao, sila yung mga magulang mo. Hindi po yan magatubiling gawin lahat para sa atin. Okay po? Patulad po kahapon, yung sa preaching ni Pastor, yung babae na galing sa Canaan. Pinipilit na si Jesus kasi po yung anak niya,
is binivex daw po ng masamang spirit, evil spirit, ng demonyo. Pinipilit na si Jesus na ikipag-bargain siya sa Panginoon. Lord, please Lord, gagaling mo yung anak ko. Hindi siya pinapansin ni Jesus. Pero pinipilit niya yung Panginoon. Panginoong Jesus. Ganun po yung magulang natin, handa po yung gawin lahat para lang mapaayos tayo. Okay po? So dito na po tayo sa ating unang verse. Ito po palang sa Exodus 20:12, inutos din po pala ng Panginoon, nasa 12 commandments din. 20:12. Yan, sabi dyan, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Pag in-honor mo daw yung mga magulang mo, your father and mother, hahaba daw yung buhay mo dito sa mundo. Meron po yan mamaya kabaliktaran yan, kapag hindi mo naman in-honor yung magulang nyo. Yan, iba po alam na. Pero sa atin po dito is, ulitin po natin. Para po, baka nakakalimutan natin eh. Kahit Kristiyano po tayo, minsan din po talaga nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin yung salita ng Panginoon. Kasi lalo na kung hindi natin binabasa, hindi natin hinihingi sa Kanya. Sabi po dito, honor thy father and thy mother, that thy days may be long. Meron po sa Deuteronomy 5:16. Ganon din po sa Ten Commandments. Honor thy father and thy mother as the Lord thy God hath commanded, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Okay po, so yung ulo po nating points is honor thy father and thy mother. Katulad nga po ng sinabi natin kanina, hahaba daw yung buhay nyo. Kumbaga, i-bless pa po kayo ng Panginoon. More time pa po para makapag-ipon tayo ng rewards. Di ba po? Gusto niyo po ba mag-ipon ng rewards? Di ba? Ang saya po nun, lalo na kung ang haba ng buhay mo, umabot ka ng 100. 120. 150. Iyahin mo sila Moses. Di ba? Joke lang. Wala na po umabot na. Nasa ano lang. Okay ba? Susunod po natin sa Ephesians 6:1. 6:1. Yan. Una po, yung unang verse, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tama ba na sundin natin yung magulang natin? Amen. Pero may mga bata pong hindi sumusunod sa magulang. Di ba po? So pag may nakita na po tayong gano'n, pwede natin sabihan, magulang mo yan, sundin mo. Kasi minsan hindi nasasabi ng magulang nila yung hinanain nila sa anak nila. Yung mga ganun pong magulang, hinahayaan na lang yung anak kasi hindi nila masabi. Kahit makulit na anak nila, minsan i-spoil dahil sa pagkaganon. Yung po yung sinabi dito, mga bata, children, obey parents in the Lord, for this is right. Lahat naman po tayo may magulang eh. May nanay, tatay. Pero yung iba, lumalaki, kulang. Pinagpala po kayo pag gano'n. Tupero mo yung magulang nyo. I-cherish nyo po yan. Huwag nyo pong hayaang masira yan. Okay? Huwag pong malulunod sa sabaw. Kung alam nyo pa yung salita. Sunod po natin. Yung nalunod sa sabaw, para po sa mga magulang eh. Yun po yung merong kabit. Nalunod sa sabaw. Sa mga kabilang bahay. Nalunod sa salay. Ito lang po narinig din ito po. Alam ko lang po nalunod sa sabaw. Katulad po nung may inang po kasi si tita na bata. Tapos yung nanay po niya is marami na pong anak yun. Kawawa po yung babae kasi dami po niyang anak, nasa 5 po ata yun. Inaasahan niya na yung asawa niya. Tapos yung asawa ng lalaki, ayun. Yun nga po, nalunod sa sabaw. Nasa ibang babae na. Kawawa po yung bata. Sa amin po. Kaya yung mga mag-asawa na, tsaka yung gusto mag-asawa. Sinong gusto mag-asawa dito? Lahat naman dapat. Okay po, so sabi po dito sa, sunod po natin sa Proverbs 1:8-9. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother, for they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. Sa ano ba po? Proverbs 6:20-21.
Same lang din po ng ano yan, sinasabi, pero hindi na. My son, keep thy father's commandments and forsake not the law of thy mother. Bind them continually upon thine heart and tie them about thy neck. So bakit my son, sa 1, my son, hear the instruction of thy father. Subukan mong huwag makinig sa sinasabi ng tatay mo. Lalo na kapag yung tatay mo naman tama, hindi mo susundin. Anong mangyayari sa'yo? Paliwala ka. Example ko na lang po yung experience ko po before. Kasi yung lolo ko po is rin, mahilig din puting-ting yun. Tapos nakakausap niya ako, habang ako yung taga-flashlight na habang nag-aayos siya, sabi niya, kasi ako po, maraming kaibigan dati, di ba? Alam niyo naman, yung mga nakakaalam, marami po akong kaibigan. Tapos one time, nahuli kami, pandemic. Kasi nga, curfew. Ayun, nahuli kami. O ngayon, nung nahuli kami lahat, buo kami magkakaibigan, ando kami sa barangay. Ang nangyari ngayon, pumunta yung mga namin, tita ko, tapos yun, mama ko. Sabi ng lolo ko, o ayan, di ka kasi nakikinig. Diba? Kapag mali yung ginagawa niya, sinabi na dito lang kayo, huwag na kayong susuway. Tsaka hindi ka, yung kaibigan mo na yan, hindi ka niyang naliligtas or hindi mo maasahan sa problema. Yung yung katotohanan. Sabi pa ng mga kaibigan, kung sabihin mo sa'yo ng mga kaibigan mo, ano tayo, hanggang pagtanda, magkaibigan tayo, friends forever, nakaukit pa sa puno ng mangga. Pero hindi po yung mangyayari talaga. Kasi na po yung mga kaibigan ko ngayon, sinusubukan ko silang hilain sa tama dito sa Panginoon, ayaw naman nila. Diba? Kaya tayo po sana yung maging tunay na kaibigan sa kanila. Kahit ayaw nila, yun. Tayo yung maging example sa kanila na ito yung tama. Para hindi lang natin sila kaibigan, kapatid din natin sila sa pananampalataya. Kaya dito po, hear the instruction of thy father po talaga. Kasi po yung mga tatay po natin, marami na po yan experience sa buhay. Hindi naman po lahat, pero may experience na po yan sa pagiging anak, sa paglaki, yung mga natutunan na yan. At bago mo, kahit hindi mo sabihin yung problema mo, alam niya kung saan ka ngayon, lalo na kung anong grade mo na. Diba? Kunwari, college ka na, baka daw may manliligaw ka na, may nililigawan ka na. Ayan, so huwag naman po sana muna pinag-aandam. Sabi po dito, sa 9, for they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. Yung ornaments po is parang tama po ba yung parang mga kwintas, gano'n, palamuti, yung po yun. Bakit gano'n? Bakit ornament of grace kapag nakinig ka? Kasi parang yun yung tanging yaman mo eh. Yun po yung binigay na lang ng magulang natin sa atin, na magagamit din natin in the future sa magiging future anak natin. Okay po? So, hear the instruction of thy parents. Next pa natin. Wala na. Parang this. Dito naman ba tayo sa Deuteronomy po ulit, 21. Ito naman po yung hindi sumunod sa mga magulang niya. So, saglitin ko na lang po. Alam niyo po ba sa Deuteronomy 21, yung may stubborn daw po siya tsaka rebellious na anak. Hindi sumunod sa kanyang tatay for the voice of his mother. Alam niyo po ano yung ginawa? Sabi po dito, and they shall say unto the elders of this city, this our son is stubborn and rebellious, he will not obey our voice. He is a glutton and drunkard. So sabi po dyan, and all the men of this city shall stone him with stones, that he die. So shalt thou put evil away from among you, and all Israel shall hear and fear. So ginawa po pala ito, para wala na po sa Israel magiging rebellious pa na anak. Kasi may naging example na eh. O, pwede po rin natin gawin yun. Kunyari po, mayroon po isang kapatid dito na nawala. Diba? Nagkasala. Asa na po yun ngayon? Diba? Hindi na nga po halos makausap eh.
Okay po, so pwede po natin silang tingnan para hindi na sa atin mangyari yung nangyari sa kanila. Amen. Diba? Sinabihan na po natin na huwag mong kakaibiganin yan. Kinakaibigan pa rin. Ano nangyari? Diba? Tapos, yung nawala na yun, kakaibiganin mo pa. E di paano po tayo naglolokohan dito? Kapag pinalayas po yan dito sa church o pinaalis, wala po yan, sarado po lahat. Kung mayroon man pong conversation, putos lang, o bili ka dun suka. Ganun. Or walang fellowship po. Kasi po pag ganun po yung ginawa natin, parang ano, okay lang sa atin na pinalayas sila dito sa church. Diba? Amen. Ang hirap po ng ganun. Nakakatisod po yun. Lalo ka na. Kung kakaibiganin mo yun. Nakita mo na ngayon mali, sabihin sinapture mo na sila, pinalis na dito, sinasamahan mo pa. Yung ginagawa niya, ginagawa mo pa. Ano nang mangyari sa'yo nun? Niloloko mo lang po yung sarili mo. Or kung sino ka man. Okay? Pag wala po yun dito church, talagang wala. Alisin po natin yung fellowship sa kanya. Wala po. Unless may babalik. Kung babalik, eh hindi naman ata na. Mahirap po. So, po natin Proverbs 20:20 naman po ulit. Ito na po pala yung ano po, no, negative kapag di na po tayo sumusunod sa magulang natin. Ito naman, cursed naman. Whoso cursed his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Ano po po dito? Sa Matthew 15:14. Ito naman po, New Testament, kay Jesus. Si Jesus po mismo nagsabi. 15:4. For God commanded, saying, Honor thy father and mother, and he that curseth father or mother, let him die the death. Sa Mark 7 po, 10. For Moses said, Honor thy father and thy mother, and whoso curseth father or mother, let him die the death. Kung yung kanina po, kung i-honor daw po natin yung mga magulang natin, tatay, nanay natin, hahaba yung buhay natin. Ngayon namang hindi mo yung honor, or hindi mo yung papakinggan yung instruction ng magulang mo, ibabaliwalain mo lang yung sinasabi nila sinasabi nila sa'yo, parang wala kang narinig. Sabi naman dito, let him die the death. Tulad ko po kanina, sinabi pa po ng mga magulang dito sa elders of the city. Itong anak ko, rebellious, stubborn, drunkard, glutton. Anong ginawa sa kanya? Pinagbabato, pinatay. Gusto niyo ba bang mamatay na maaga? Okay naman sana kung save ka, pero pang i-reward mo. Hindi ka makakapag-ipon. Okay po, tsaka yung blessing din po yung pagsunod sa magulang. Marami po tayong matutunan. Pag pinagsasabihan po tayo, pakinggan lang natin. Hindi yung pinagsasabihan ka, bumubulong ka sa gilid. Tama po ba yun? Wala pong respeto yun, pag ganun. Pinagsasabihan ka, bumubulong ka sa gilid. Ano ibig sabihin nun? Disagree ka po sa sinasabi ng magulang mo. Dati po ginagawa ko yun, alam mo ginawa sa akin? Bubulong ka pa? Nakatikim ako ng sapak. Right there and there mismo, kahit maraming tao. Bubulong ka pa, suntok po talaga, lalaki ako eh. Gusto niyo po ba? Sa panahon po kasi natin yun. Yung mga bata, kahit sobrang kulit na eh. Ano mo kulit? Smart parenting. Ano mo kulit? Gentle parenting lang. Anong gusto mo? Anong gusto mo para hindi ka na makulit? So, tayo rin pong parents, okay, ayusin din po natin yung anak natin. Kasi nga po, di ba, sabi, ano pong verse yung ano? Train up the child. Ano pong verse yun? Proverbs. Wait lang. Kalimutan ko. Yun, sa 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay? So, bata pa lang po, dapat turuan na po natin yan. Lalo na kung nakakaintindi naman po. Or natuturuan na nga po ng abakade, 1, 2, 3.
Siyempre po yung level lang po na understanding. Para habang tumatanda po siya, pataas na pataas din po yung tinuturo natin, hanggang sa paglaki niya, edi maayos po yung anak nyo natin. Anak niyo po. Alam mo po ang anak ko. Alam mo na yung buntis po ha. Yan. Maging aware po kayo, maging vigilant. Yan po. Hindi lang po sa sa mundo, sa pagiging, sa pag-ano niyo po ng mga bata. Okay po? So, yan. So, meron po dito na yun. Iba nga po, di ba? Kasi kaya makulit, kulang minsan yung sa magulang nila na nagpapalaki sa kanila. Minsan wala si nanay, wala si tatay, o minsan patayin na yung isa. Diba? Ang hirap po ng ganun. Amen. Diba? So, lalo na po yung mga single parent, hindi po biro yun. Saan mo iiwan yung anak mo? Si Tita nga po, nagampon eh. Diba po, nagampon siya. Ngayon yung bata, kailangan may magtrabaho. Wala naman siyang partner. Single din yung tita ko. Tapos nagampon pa siya. Sino nag-aalaga sa bata? Yung lola ko. Mama niya. Yun, sabay support na lang. Tapos sumisigaw yun. Asan ka na? Yung anak mo dito, wala nang diaper tsaka gatas. O, di ba? Ang hirap po ng ganun. Kaya po maging aware din po tayo. Tsaka mga bata, huwag lang po kayo makulit. Magagawa niyo na. Huwag na makulit. Ano ba yung sabihin ng kulit? Yung tipong hindi na nakikinig talaga eh. May mga ganun pong bata eh. Talaga sarado na. Ito yung inahal ko eh. Ito yung alam ko eh. Okay naman. Hindi naman po tama yun na dinidiscourage mo yung sabi sa'yo ng mama mo porque pinalaman ka lang ng kaunti. Ganun po nakapag-aral lang. Ito yung ito yung sa amin eh. Mali nga eh. OA ka na eh. Magulang mo pa rin po yan. Baliktarin mo man yung mundo, dukutin mo yung mata mo, magulang mo yan. Hindi na po magbabago yun. Kaya po, i-cherish po natin yung kasama natin sila at i-honor natin sila at the same time. Sunod lang po kayo. Although minsan talaga merong napaka-imposible na parang ayaw mo sundin kasi parang mali. Di ba? Alam na yung, huwag ka muna umattend ng church, magluto ka muna, magbantay ka muna ng bata. Isama mo dito yung babantayan mo. Di ba? Amen. Hindi naman po mahirap yun eh. Kasi naman wala ka dito. Di ba? Kahit magkulit yan dyan. Di ba? Andiyan lang po yan. At siya, matuturuan din dito. Kung sa bahay, hindi po yan matuturuan, dito matuturuan yan. Nung magsasalita sa harap, lalo na ni Pastor. Nasanayan niya nakaupo lang dyan. Dati nga po si Richie, di ba, umiikot-ikot pa dito, tumatambling-tambling pa. Ngayon, nakaupo na lang. Kasi po yung mga bata po yan, tinatsaga po yan eh. Kung talagang gusto mo pong maturuan niya ng gusto, mapaayos, matuturuan po yan. At yun nga po, yung mga bata, makinig lang po kayo, all your parents in the Lord. Kasi nga po, maraming blessing sa pagsunod sa magulang. Hindi lang paghaba ng buhay, okay? Hindi lang blessing na knowledge na magbibigay nila sa inyo, kundi gabay. O, mali yan. Huwag ka dyan. Dito ka. Yan po yung nabibigay sa atin ng magulang natin eh. Sige, subukan mo sumunod. Huwag mo sumunod sa magulang mo. Sabi ng mama mo sa'yo or papa mo, huwag ka dyan. Doon ka pa rin pumunta. Saan ka mapupunta? Saan ka pupulutin? Sa kampungan. Kawawa ka doon. May mga bata po ngayon, ayun, ayaw makinig. Sabi ng magulang mo, huwag ka muna magtrabaho, mag-aral ka na lang, kaya ko naman. Yung ba sinabi sa akin eh, kasi gusto ko talaga maghanap ng kahit part-time lang eh. Sabi sa akin, huwag ka muna magtrabaho, malapit na rin naman na. Sabi sa akin, sige, sabi ko, sige po eh. Hindi ako nag-ano ngayon, pero gusto ko pa rin po talaga maghanap, no? Kasi, alam niyo na, problem. Sino problem dito? Na hindi masusolusyonan. Walang solusyon. Ba't nga may solusyon eh? To find the x eh. Diba? X and y equal to x. Hindi ko alam kung tama yung sinabi ko. Yan. So, dapat na ba ko to?
Sabihin mo po na lahat ng problema may solusyon. Amen. Okay ba? Ang dami ko pong exam. Mama mo maraming labahin. Papa mo maraming gagawin para may mabigay lang po sa inyo ng pera. Amen. Huwag mo yung sabihin, grabe yung exam mo. Sobra. Hindi ko na kaya. Ang bigat na ng ulo ko. Gusto niyo po ipakita ko sa inyo isang part ng sasakyan na inaaral namin ngayon. Kaso wag na. Baka mahilo rin kayo. Pero kaya po yan. Kahit gaano man yung kahirap, kahit gaano man yung kagulo. Diba? Yung buhol-buhol nga po na tali eh. O yung cord eh. Kaya po nating ayos yan eh. Diba? Huwag nyo lang po sabihin na hindi mo kaya. Kasi hindi mo naman, masasabi mo lang na hindi mo kaya kasi hindi mo talaga sinusolusyonan. Hinahayaan mo lang siya doon. Sadali mo pa sa church yan, edi damay-damay po tayo lahat ngayon. Kamusta ka, Rafi? Ba't hindi ma-drawing yung mukha mo? Diba, no? Diba? Kamusta ka, Prince? Bakit? Iba yung kulay ng mukha mo, hindi ko rin ma-drawing. O, diba? Ang putla mo, ang gano'n. Diba? Ang hirap po ng gano'n. Masabi na sa'yo natin ng magulang natin, o matulog ka na maaga. Ay hindi, gusto ko pa mag-games. Sobrang saya. Pagising mo sa umaga, para ka ng ano, parang, Walking dead. walking dead. Gagalawin ka lang, galit ka agad. So, ganun po kasi nangyari sa akin noon last eh. Talaga, kukontrolin mo na lang talaga kapag wala ka talaga sa tulog. Wala ka sa control, wala ka sa wisyo. Yun. Gusto mo pang matulog. Diba? Kami nga po na mga nasa college na eh, gusto nang matulog ng talagang tulog na sobrang haba eh. Di rin namin magawa eh. Kayo pa po kaya nasa senior high lang, tsaka elementary? Huwag niyo po sabihin masakit ulo niyo. Lahat po tayo masakit yung ulo. Depende po sa pinagagalingan. Ano na po sila, Pastor? Sila, Brother James, Ate James nyo. Mga ano pa yan, IT. Puro codes pa. Sa inyo, true or false lang, masakit yung ulo nyo. Diba? Multiple choice. Multiple choice. O sabi, ang pinakamahirap lang, sobrang hirap na para sa inyo, modify, true or false. Ano na yun? Diba? Ako nga, yung sa college life na rin po, di po rin namin ma-compare yun sa tunay na buhay. Kasi mas mahirap pa po yun. Kung nahihirapan kami ngayon, paano ba po sa future? Kaya kailangan po ng gabay. Kaya kailangan po natin yung gabay ng magulang natin. Minsan, nasasabihan natin sila, Ma, di ko po kaya, sobrang sakit ng ulo ko. Bakit ganito, bakit ganyan, no? E di mapapayuhan nila kayo. Diba? Huwag lang po kayo magkikim-kim. Kasi iba naman pong bata eh, sobrang tahimik naman. Diba? Huwag po tayong ganun. Yes na? Sana po naintindihan nyo ha? Di ba po tayo tapos? Meron mo po dito verse, Proverbs 23:2. Hindi po alam pero kung ano po sa akin to eh, may naalala po ako sa verse na to eh. Hearken unto thy father that beget thee, and despise not thy mother when she is old. Ito pong verse na to, diba, katulad nga po kanina nung natin, makinig ka sa instruction ng papa mo at saka ng nanay mo. Kasi minsan pag wala si tatay, si nanay eh. Ganon din naman po yun eh. Kapag sasabihin ni tatay ito kay nanay, kaya si nanay magsasabi sa'yo. Ganon lang po yan. O, kapag may problema ka naman, wala ka sa pera, dalag ka muna kay nanay, o kaya si tatay, kay tatay agad. Dito naman po, sa verse na to, yung isa dulo, when she is old. Paano pag matanda na yung magulang natin? I-honor pa rin ba natin sila? Amen. Yun na po yung pinakamahirap. Sabi ng tita ko dati, nung maliit pa ako, kasi tita ko po talaga yung pinaka nagpalaki sa akin. Simula nung, hindi naman nata. Parang mga 6 years old data ako nun. Tita ko nagpalaki sa akin. Sabi ng tita ko, kahit bata pa ako nun, sabi niya, alagaan mo pa rin ba si tita kahit patanda na? Hindi na ako makatayo.
Hindi na ako makanguya ng pagkain. Hindi na ako makaligo. Hindi ko na mapunasan yung puwet ko pag tumatay ako. Alagaan mo ba si tita? Sabi ko, opo. Bata pa ako eh. Sabi ng tita ko, we, mga paglaki mo, wala na. Wala na ako sa'yo. Mababa na yung tingin mo sa akin. Diba? Huwag po tayong ganun. Kung gusto nyo humababa yung buhay mo. Sabi nga po ng Panginoon, di ba? I-honor nyo yung parents niya para humaba yung buhay niyo. Kung hindi, let him die the death. Dapat kang mamatay. Let him, hayaan mo. Mamatay. Yung pa yung sinabi ng ano. Sa atin. Tsaka yung sa ugali po natin, na pinapakita sa labas, pwede pong maapektuhan yung mga magulang natin yun. Kung hindi mo in-honor yung magulang mo, makikita yan sa action mo. Pariwara ka, gano'n. Kaya yung ibang bata gano'n, pariwara, it's either mali nung magulang, minsan bata rin. Ayaw talagang makinig eh. Mga gano'n pong bata. May kilala po umingin. Ngayon, yun. May anak. Wala. Ang ginagamit na pera ni mama, papa. Ma, ano ulam? Diba? Ang hirap po ng gano'n. Hindi ka kasi nakinig eh. So nakinig ka lang. Kung minsan sinasabi ng mga, kung nakinig ka lang. Although meron po talagang mga bagay ng nanay natin na alam natin. Pero hindi pa rin yan makikinig kasi alam nila na kayo tama. Unawain na lang po natin. Dandahanin mo. Huwag kang makisabay sa galit nun. Galit na kay papa mo, gagalit ka rin. Meron din pong verse yun eh. Na kapag sinaktan mo yung magulang mo, ay nga po, naglakanapin ko po. Ay, sabi po dito sa Exodus 21:15. And he that smiteth his father or his mother shall be surely put to death. Diba? Meron po bang gano'ng anak? Sinasaktan yung nanay nila? Meron. Diba meron po sa balita? Napakarami pong balita na ginagawa na yung nanay nila. Pagkatapos ka palaki ng magulang mo, gano'n na lang susunod mo sa kanila. Magulang mo sila yung nagtayo sa'yo kung nasan ka man ngayon eh. At saka kung hindi mo man kaya i-honor yung magulang mo, paano mo pa may i-honor yung pinakamagulang nating lahat? Amen. Diba? Siya yung pinakamagulang natin eh. Kumbaga parang ito, exercise lang eh sa magulang natin eh. Kung hindi natin sila kayang bigyan ng respeto, mahalin, magkaroon ng ano nga yung care, aruga, paano ba ang Diyos? Di mo kayang mahalin ng mama mo eh, paano mo pa mamahalin ng Panginoon? Yung mga, pansin ko rin po yun eh, lalo na kapag yung mga bata na yung mga tao na lumaking walang magulang. Matanong niya sa sarili, may Diyos ba? Ganun po yun eh. Kaya wala na silang pake sa Panginoon. Kasi may pinagdaanan nila, doon nila naalaman yun. Ay doon nila na kuha yun. Okay po, so pinaka-goal po natin yun, makinig sa mga gulang natin, honor natin sila. Meron po sa Leviticus 19. Naipon ko po ito nung natin eh, Bible quiz. Buti po Anton. Leviticus 19. Sabi naman po dito, paano ba ito? Ano? You shall fear every man his father and keep my Sabbaths, I am the Lord your God. So sabi dito, katakutan mo rin sila. Kasi nga legitimate authority natin sila eh. Amen. E paano mo pinapagalitan gano'n? Ako gano'n ka sa nanay mo. Para kang mananapak. Nung nalaban ka na, Ano na? kaya mo ba sarili mo? Pag wala yung magulang mo, wala ka din. Amen. Pinagsasabihan ka na. Gusto mo yung toast mo pa rin yung mali nga. Nainis po ako ganun sa sa bahay, pag may ganun. Nakakainis eh, parang ako yung gusto sumuntok eh. Pero wala po akong karapatan eh. Kaya, doon na lang ako sa gilid. Paano yung magagawa ko. Yan. He shall fear every man his mother and father. And his father. Yan. Tatakutan niyo din po sila. Okay? Amen. May po ba mga bata? Amen. Amen. Wala tandaan po, alam na rin yan eh.
Meron isa dito. Sa Proverbs 30:17, the eye that mocketh at his father despiseth to obey his mother. The ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it. Ano ba, tulad kanina, kung makatingin ka sa mapa mo, para ka ng papalag. Alam niyo po ibig sabihin ng papalag? Lalaban ka na pabalik. Samantalang ikaw itong may kailangan sa kanya. Diba? Amen. Sa tulad mo kahapon sa message ni Pastor, hihingi ka ng ano sa Panginoon. Kasabihin ko ba, pahingi nga. Pahingi ako niyan. Tinapay dito sa church. Pahingi ako tinapay. Boss. Colgate ka ba? Yun. Ganun na yung attitude mo. May nalaman ka lang ng kaunti. Kundi lang yun di paano nag-increase pa ng gusto? Naganon ko yung lolo ko dati. No, nag-aaral na ako. Sabay medyo parang nag-asa ko yung boses. Siyempre, nagsisi ako nun. Bawi na lang. Sorry din. Sorry din ako sa lolo ko. Kasi yung lolo ko po pinakamahalaga sa amin yun. Tumulong po sa akin tatay. Please po galangin niyo po yung mga tatay na mahirap po ito lumaki na walang tatay. Kahit isa po sa mga magulang, mahirap po yan. Kaya yun po siguro yung naging dahilan ko bakit naging siraulo po akong tao dati. Wala akong tatay, wala akong malapitan ng problema ko. Mama ko nagtatrabaho. Ang hirap po ng buhay nun. Tipong wala na wala. Ang tingin ko sa mama ko, bangko na lang. I-chat ko lang kapag may papabili ako. Mahirap po yung gano'ng buhay. Kaya dapat po kahit gano'n po, nasa gano'ng sitwasyon kayo, i-honor niyo pa rin magulang niyo. Alalahanin niyo yung magulang niyo. Kayo naman magtanong, ma, okay pa ba kayo? Pa, okay pa ba kayo? Nahihirapan pa ba kayo? Hinutin ko yung paa niyo? Diba? Hindi yung parang pag dumating lang yung mga magulang niyo, parang wala lang. Kayo pa yung may, parang may karapatan sa bahay. Yung pag-uwi mo ng bahay galing school, yung bag mo, habis mo lang doon. Ma, anong ulam? Samantala, ikaw lang itong manghihingi. Diba? Ito po pala yung kanina, yung curse. Hindi ko po nasabi yung ano. Ano po bang ganang anak kina-curse yung nanay nila at tatay nila? Meron din. Naalala ko rin dati nung maliit pa ako. Lagi talaga. So yun, napagalitan ako. Sana, sabi ko sa nagpapagalit sa akin, sana mamatay ka na. Sinabi ko po yun. Kasi nga po, ayaw ko nung napapagalitan. Hindi ako nakikinig ng instruction. Dinidisobey ko yung mga nagsasabi sa akin. Diba? Pasalamat ko tayo kung may ganun. Kung wala kang magulang, merong may gustong tumayo bilang magulang para sa'yo, i-honor po natin sila. Pasalamat tayo sa Panginoon din dahil sa kanila. Amen. Punta na po tayo sa mga natin. Sa Ephesians 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Gusto niyo po ba talaga yun, mabuhay ka? Yung mahaba. Tapos kayo naman in the future yung makakatulong sa magulang mo. Hindi ka na ulam. Sabi mo, ma, pambili ng ulam. Sarap nun. Dati nung kumikita akong ganun, nung may part-time ako nang sa mekaniko, ang saya na magbigay ng pera sa magulang. Hindi lalaki ulo mo. Hindi porket ikaw na yung nagbibigay. Akala mo, pwede mo nang i-let down yung mga magulang mo. Ako na yung nagpapakain sa'yo Ambog ka na. Ganun. Madalas sa mga ganung tao, puro tato. Walking bordado. Wala nang addict. Diba? Ganun po yung, may mga ganun pong tao. Actually, kapag ikaw na yung nagkakapera, yan. Kaya practicein po natin yan. Amen. Mga bata. Ha?
Huwag niyo sabihin marami kayong pinagdadaanan, mahirap ginagawa niyo, mas mahirap po ginagawa ng magulang natin sa atin. Lahat po gagawin niyang mga yan para lang mapaayos tayo. Hindi po tayo hayaan niyang mapariwara kung maayos yung magulang mo. Kasi may mga magulang nga po na hindi maayos, bali wala lang anak sa kanila. Basta anak lang ng anak din. Ganun. Hindi na iniisip yung mangyayari sa anak nila. Parang si Kaya. Wala nang pakay dun sa mga magiging anak-anak niya, anak ng anak niya. Basta siya paayos. Di ba? Huwag po tayong ganun. At ang pinakagol po yung topic na to, yung usapan po natin is to honor your father and mother. Bakit po? Magiging mahaba yung buhay mo, at i-bless ka ng Panginoon. Kapag mahaba yung buhay mo, marami kang magagawa sa mundo. Hindi naman pagkat mahaba yung buhay mo, gagawin mo na lahat. Lahat talaga gagawin mo. Siyempre yung tama lang. Di ba? Kasi yung lahat ng oras na yun, i-google na natin sa Panginoon. Yung nga po, di ba, nasabi ko rin po yung kanina, yung pinapagalitan ka, bulong ka ng bulong sa gilid. Huwag na po natin gawin yun. Okay po, tapos pag pinapagalitan tayo, makinig lang. Pwede natin harapin mo yung mama mo, huwag kang tatalikod. Kasi may mga ganun pong bata hindi nga bumubulong, ayaw mo masarapin yung nanay nila, yung tatay nila pag pinapagalitan. Dapat andun ka, ipakita mo na handa ka makinig. Para yung magulang mo, hindi na magagalit sa'yo. Nasubukan ko po dati yan kasi nung dati po nung pinapagalitan ako, dalawa po kasi bahay namin, sa dito, si tita at sa mama ko. Kung pinagalitan ako dito, lipat dito. Kung pinagalitan ako dyan, lipat doon. Eh ngayon, nung sinubukan ko, sabi na, o dito ka, kausapin kita. Sinubukan ko makinig. Imbis yung dating pagalit sa akin na umaabot ng 3 hours, minuto na lang. Diba? Kasi nakinig ka eh. Sabi mo, hindi na po mauulit. Hindi ko na po ulitin yan, sorry po. So diba? Baka nga yakapin ka pa ng mama at papa mo eh. Amen. Gusto niyo ba yakapin kayo nun? Ako nga, namimiss ko yung iniheli ako ng nanay ko eh. Ang sarap ko sa pakiramdam eh. Sa ugoy ng duyan. Sa unggoy ng duyan. Diba po? Amen. Pasalamat po tayo din yung magulang natin. Handang mag-effort. Handa pong harapin lahat ng pagsubok. Kapaayos lang tayo. Huwag na po tayo maulit. Makinig lang kayo ng instruction ng papa nyo. Magulang nyo, doon ng mama mo. Papapabuti po kayo. Dito po sa church natin, parang nagiging tatay pa natin si Pastor eh. Okay po, honor din po natin si Pastor S. Tsaka family niya. Okay po, so malay nyo, kapag in-honor niyo yung magulang nyo, magkaroon kayo ng lifetime partner na katulad nila. Ba katulad, kasing sarap magluto ni Ate Marge, gano'n. Ako gano'n na yung gusto ko eh, masarap magluto eh. Kahit yun lang, kasabay naglilingkod din sa Panginoon, syempre, hindi mo mawawala yun. Kasi kung mag-asawa ka na nga hindi pa marunong magluto. Sasabihin mo, maganda naman ako eh. Yung mukha ko na lang. Diba nga, pinakasawa mo ako dahil sa mukha ko eh. O ngayon, mabusog ka sa mukha ko. Mabusog yung mata mo. Ang ganda ng mata mo. Yung ilong mo, balik ko. So actually po talaga, wala pong pangit na tao eh. Amen. Titingnan ko lahat, sana ganyan nila, may pangit. Ano man yan, guide. Diba? Ang pinakapangit lang talaga is yung ayaw sumunod sa Panginoon, lalo na din sa mga magulang nila. Kasi tingnan mo pa lang yung mga hindi sumusunod sa magulang eh. Makakasiwa ka eh. Alam mo bakit? Bakla! Dati nung maliit din ako. Ano, bakla ka ba? Itatali ka sa puno ng mangga na maraming langgam. Yung sabi ng tatay, lolo ko. Tapos nung, bakla ka ba? Bibiting kita pa liwarik. Hindi pa yun, hindi pa matataya yun. Bubugbugin ka pa nun. Magiging bakla ka pa ba? Tsaka ang sarap-sarap maging lalaki. Ang dami, magaganda yung mga girls, oh. Yan yung tama eh. Sabay, iwanan mo yung paggamit sa kanila.
Yun nga po kasi yung nagiging punot dulo pag di ka nakikinig ng instruction. Amen. Simula po yun dun eh. Nagulog po yun sa naming classmates. Yun. Kaya pala siya naging bakla. Di siya nainig. Yun yung nangyari. Bakla siya ngayon. Maganda ba siya tingnan? Hindi. Kaya nga nakaka-bad trip po dati kahapon ang pag-uwi namin eh. Nakapost pa sa gilid ng mga poste. Akala ko pageant ng mga babae. Pero nung huminto si yung sasakyan, kasi nga traffic doon sa Morong, ang bihira. Mas may pangamba sa akin yung ano eh, nakapost eh. Hanggang sumari na suntok dito eh, oh. Diba? Di po yun nakinig. Tapos tinanggap na lang din ng mga magulang. Ganun, hindi po yun nangyari. Diba? So, please, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Diba? May memorize pa po yan dati. Instruction pa. Ganun to. So, makinig po tayo, lalo na yun sa, kung wala ka naman ng magulang, gawin mo ng magulang ang Diyos, Diyos Ama. Yun na nga lang po yung inayo ko eh. So, Diyos Ama na lang po yung ako nakatingin ngayon. Na tatay ko, talagang maaasahan. Tatay ko hindi maaasahan eh, babaero daw. Tapos ang sabi niya, magkaanak lang daw siya ng isa, okay na sa kanya. Ano nangyari sa kanya ngayon? Goodbye. 10 months old pa lang ako, nagpaalam na siya. Diba? So yun po mga bata, ulitin ko po ulit. Obey your parents and honor them. Ay po, para po humaba yung buhay natin. At dun sa buhay na po na mahaba na yun, magawa po natin yung magagawa natin sa magulang natin sa Panginoon. Huwag na po tayong sumagot-sagot. Mas minsan pa, inuutusan lang. Dabog na agad eh. Akala mo masisira yung buong bahay sa paay. Ganun. Tapos inuutusan ka na saglit, hatid mo lang yung kapatid mo, galit ka pa. Hindi pa ayos yung kapatid mo, nauna na kayo dun. Di ba? Binihisan mo na. Alas 4 pa yung pasok ng kapatid mo, alauna, binihisan mo na, pinunta mo, inatid mo na ng school. Di ba? Huwag ganun. Okay po, maging maayos po tayo. Kasi nga po, kung sa magulang natin, hindi tayo marunong sumunod, hindi natin ma-apply yun sa pagiging, sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka marunong sumunod eh. Tsaka yung mga, nakikita niyo po yung mga ano ngayon, yung mga gala-gala dyan. Bakit kaya sila gala? Nabayaan? O hindi nakinig? Pwede, depende. Pareho. At yun nga po. Marami pong pwedeng mangyari pag hindi ka marunong makinig. Kasi ikaw lang lagi, gusto mo lagi sarili mo lang pinapakinggan. Gusto mo, ikaw lang lagi masusunod. Kasi alam mo, hindi mo nga ma-apply, alam mo lang. Paano yun? Hindi mo ma-apply, pero alam mo. Hindi mo magawa, pero alam mo. Thinker ka lang, hindi ka doer. Paano yun? Diba? Mga tutubo kayo makinig. Ilang oras mo? Nagbas na? Okay. So, yan lang po yung blessing na gusto kong paliwatig ngayon. Honor your parents in the Lord for this. Obey your parents in the Lord for this is right and honor them. Amen. Tayo po yung manalangin. Lord, salamat sa umaga na pinigyan mo sa aming Panginoon. Natawarin mo po kami sa pagkukulang namin sa iyo. At kayo po ang manguna sa araw na ito, Panginoon, buong Sunday. Sana po magpuri namin kayo, Panginoon. Ihanda niyo po kami sa mga possibility na pwede mangyari, Panginoon. Pagsubok na nakaaway, Panginoon, pagdadhana, Panginoon. Maraming salamat po. Muli, Panginoon, sa mga oras na ito. Kayo po ang magpuri sa Panginoon Jesus. Amen. Amen.